former friend ko na ako nagpakilala rin kay Tony Boy, naghiwalay kami. They choose fame and money and power rather than my friendship to them. Even yung mga closest friends ko na, alam mo yung parang nagpanggap na a shoulder to cry on, pero yung pala gusto lang din ng posisyon sa government. Alam mo yung mga ganon, yung parang it's sad. Kasi, ano talaga, they don't value integrity at all. Tapos ako yung ida-down na ako'y walang integridad, wala akong credibility. Wow, guys, I have evidence. So, hinahinay, ha? Grabe. Wow, umiikot na ang tumbong ng mga ito. So, may mga katanungan, sabi nila, bakit ngayon ka lang lumabas? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit hindi ka nagsalita nung si Pangulong Duterte ay nagsabi na may isang kandidato pagka-presidente na tumihira ng pulburon sa yate, sa aeroplano? Bakit ngayon lang, Miss Candy? Bakit hindi before election? Kasi hindi nga ako nanonood. Hindi ako nanonood ng politics before kasi naiirita ako. Yung nalaman ko pa lang na may tatakbo sila. Ang unang pumasok na sa isip ko, patay. Parang ayoko nang bigyan ng panahon to. Kasi wala lang itong mangyayari. Parang kadire. Kasi parang pulveronic, government. Alam mo yung ganun. So, then, sabi ko, bahala kayo. Binoto nyo yan, bahala na kayo, di ba? Choice nyo yan di ba? So, pero nung nakikita ko, ang nakakagigil kasi, the same people na, alam mo yung, kung sino pa yung mga lalaki, sino pa yung nasa pwesto, sino pa yung mga may power, may pera, at kalalaking tao, yung pa yung mangbubuli. Yun yung trigger Kasi parang sabi ko, oh my God, wala talaga itong mga delikadesa na they did it to me, they can do it to the whole nation. Diba? Parang, anong klase to? So, from there, makikita mo talaga, anong klaseng liderato yung gusto nilang parating? Ugaling addictus benedictus talaga. Yung parang the way they decide or like yung scheme na ginagawa nila, harassment, bullying, like, 'di ba? Tinitreat nila yung tao, dinidiscredit nila, dinidefam nila. Alam mo 'yon, parang binababoy nila. Gawain ng ugaling addict 'yan 'di ba? Yung yeah. May I ask, kailan nag-end up yung relationship niyo ni Tony Boy Florento? February 17, 2021. February 17, 2021. So for sure, nandun ka sa, nasaktan ka, nagre-recuperate ka ng, broken heart, mga ganyan. So that was before election, no? So, gusto ko lang linawin na nung time ng campaign, you're not really active about politics or just, dealing your own life, your own family, di ba? Yeah. So, yeah. Go ahead. Parang when you are lost, at saka parang yung feeling, kasi nung nangyari sa akin nun, syempre yung buhay ko, umikot lang sa kanya. Wala akong ibang friends talaga na marami. Di ba? Parang, ang ginawa niya sa akin is, binakura niya ako. So, parang kaibigan ko, kakilala ko, kaibigan lang niya. So, I thought, all these people sa Alta, kaibigan ko din. Kasi di ba pinapakita sa'yo, they love you, may party, nagpa-party kami sa bahay ng mga bahay. Tapos, nung time na nagka-problema kami, when I was asking them to help me, parang please, sabihan niyo naman, tama na yan, ganyan. Doon ko na-feel na itong mga to, seasonal friends lang. Kung sino yung in power at saka yung nakaposisyon, kaibigan nila. Yun, at saka yung parang nananahimik na ako, direct pa akong i-hit. Pagtatawanan ako, to the point na may mga nakakasama sila napagod na sa kanila, na, huy, tama na, kasi wala naman dito si Cathy. Bakit ginaganyan nyo? Meron pang isa doon, huy, di ba tinulungan ka ni Cathy? Bakit ganyan? Ang daming sinasabing bad, to the point na galit na yung kaibigan ko. Kasi lumalabas sila together. Alam mo yon. Kaya yun. Parang ako, all this time, ang ginagawa ko lang, wala kang matakbuhan, tinakbuhan ko lang Diyos. Kasi wala Alam mo yun, parang, di ba sabi nga, nakakalungkot pero palaging huli mong tinatakbuhan ng Diyos. Pag kunwari, naglasing ka na, ginawa mo na lahat, pero ang Diyos pa rin talaga, iba yung binibigay na peace sa'yo Alam mo yon, yung katahimikan ng puso mo, ng isipan mo, yung confidence na ibibigay sa'yo, pag malapit ka na sa Kanya, hindi makitinag
parang buong-buo ka, parang you feel free, yung parang buong-buo yung pagkatao mo pag talagang sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Okay. Campaign period. Siyempre nakikita ko dahil nangangampanya sila, di ba? Kinala mo sila personally. Inabutan ka nga, inalo ka nga, sa kulturon. Tapos alam mo dahil, sa 10 years kayo magkarelasyon ni TBF. Napag-usapan nyo, sabi ni TBF, hindi siya pwede maging presidente kasi nga, katulad niya, pareho sila pulburon at hindi reliable na makapag-desisyon ng tama. Umasa ka ba, katulad ko, dahil ako naman wala akong personal knowledge about sa mga na-reveal mo ngayon at in the past. Actually, yung time na yun, pinagtatanggol pa siya. Dahil as a supporter, nasasakpan ako nung binanggit ni Pangulong Duterte yun kasi I don't know anything about the pulburonic activity. Umasa ka ba somehow sa sinabi ni... Oh, by the way, binoto mo ba siya, si Marcos? Hindi ako bumoto. Okay. Hindi ako bumoto. Clear tayo siya. Clear tayo. Hindi ako bumoto. Okay. So, naisip mo ba na yung mga pangako niyang ibabangon ang Pilipinas, sama-sama tayo, unity, naniwala ka ba doon? Hindi. Hindi talaga. Kasi sabi ko nga sa'yo, kapag... Kasi tayo nagkakilala. Ako nyesa. Hindi, kasi nga, alam na alam ko kung sino yung magiging parte, yung sa paligid niya. So, alam ko talaga. Actually, yung parang nasad nga ako na naging ka-team niya, si BP. Kasi kitang-kita ko doon yung paggamit. Kasi nagamit din naman ako di ba? So, kitang-kita. Alam mo, you can see through. Parang ano yan, parang spiritual. Alam mo yung kitang-kita mo, yung kaluluwa, kung ano yung movement. In your case, kasi nakita mo, yung dalawang mata mo, nakasalamuha mo sila, so ibang level yung experience mo, at yung nasaksihan mo, ika nga. At saka, nagkikwentuhan yan sila di ba, as a guy. Pag nagkikwentuhan sila how they move, ano yung galawan nila, alam mo yun, naririnig mo. Kaya parang, oh my God, ano ba to? Parang, sad, pero hindi po talaga. Di ba? Look at what's happening now. So, sabi ko, hindi ako boboto talaga. Bumoto na ako before kasi nung tumakbo hindi nga ako botante, alam mo ba? Bumoto lang ako nung tumakbo si Tony Boy. At saka yung si Digong, yung time na yun. Doon lang ako nagparehistro. Wow! Alam mo, ang daming gano'n, nagparehistro because of ERRD. Yeah, kasi, ito na nga, parang, may kanya-kanya naman tayong opinion, tsaka paniniwala sa politics. Pero kasi, iba yung pag nakikita mo, meron talagang, may liderato. Alam mo, may yung talagang, alam mong, paglalaban yung bayan. Ganun lang. Yun yung time na yun yung paniniwala ko Diba? Yun. Wow. So, ngayon nalaman na ng taong bayan, based on your statement, na dalawa sa anak ni Marcos Jr. ay nagpupulburon. Ito ba ay alam din ng iyong partner? Napag-usapan niyo ba ito tungkol sa mga anak ng ni Marcos Jr.? Yung pagpupulburon nila? Oo naman, hindi lang naman yun Marami pang yung mga kaibigan nila na tinotolerate yung mga kids nila na gumamit. Alam mo yun? So, pinag-usapan, diba? Most of them kasi parang normal. It's sad. Kasi nga, alam mo, ito yung sad. Kasi ang justification nila with polvoron, it's natural. Grabe, no? Parang it's natural. It's like, it's like alcohol. Kasi alcohol, parang social drinking lang. Pero hindi nila alam, mas addicting pa nga yung alcohol. Kasi nga parang siya, pwede siya sa tao, di ba? Parang binibenta siya publicly and everything. Legal siya, di ba? Legal, yeah. So ganun din sila sa polvoron. Parang, it's okay, it's natural. Pero alam mo yun, sila sa polvoron. Parang, it's okay, it's natural. Pero alam mo yun, may natural ba na grabe hanggang pagtanda mo, tapos nagpaparehab ka kung saan-saan, di ba? Sad. Ano po talaga? So, balikan ko ulit. Yung anak mo, na naka-witness nito, masasabi mo ba kung ilang beses niya nakasama yung mga anak ni Bangal Jr. na nagpupulboron session? Alam mo, hindi ko tinanong. Tatanungin ko nga. Kasi,
sa akin, when nangyari yan, you don't wanna parang ayaw mo nang i-imagine. Kasi, parang it's so painful to know na yung may isa kang anak na na-impluwensyahan ng ganyan. Ang sakit-sakit niyan. And yung mga time nun, bilang ina, kahit sinong ina dyan, lola, grandmother, a parent, kahit na ampun nyo yung anak nyo, ate, tiyahin, pag may ganun, hindi mo alam saan manggagaling. Especially like, winarningan mo, tapos parang nagkaroon ka ng fear na yung mga taong nakasama niya is connected pa dun sa ex ko. Yung alam mo na may plano talaga. So, sabi ko nga, that's part of me coming out also. Kasi parang, hindi mo pwedeng i-normalize yung abnormal na gawain. Wag. Hindi natin pwedeng i-tolerate yun. And bilang magulang, dapat talaga hindi mo tinotolerate. Yun, So, maliban sa anak ng presidente, ng Marcos Jr., mga anak, may mga iba pa bang politiko, anak ng senador, ng kongresista, na nakakasama dun sa sesyon, doon sa anak mo na naikwento siyang ibang personalidad na coming from the senator, from the Senate and Marami. At saka kahit ako naman may mga alam ako. So, alam mo yun. Pero, sabi ko nga, di ba, Maharlika, ganito lang yan. As long na hindi ka nakaupo sa kabinete or sa government, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kapag ibang usapan na, kapag ang ating mga government official ay nakaupo at ginagawa to, hindi yun yung magkakaroon ng normal mindset. Diba? Nagiging narcissist. Nagkakaroon ng criminal minds. Praning. Alam mo yon, parang kaya yung decision making nila galit agad. Yun na nga, nagaharas, nananakot. Diba? Yan kasi yan ang effect. Kasi after you did do that, ang sama ng ugali. Alam mo yon? At saka mapagawa ng story. Kaya nga ganyan sila with me. So parang they can make stories, out of another story and another story. Yun. Yan yung ginagawa nila actually. Sa interview mo, sa Pilipinas nating mahal, sinabi mo na mayroong mga pagkakataon na yung mga grupo ni Marcos Jr., Florendo, Lagdameo, na mayroong pinapatakbo sa dagat na binabaril. Tama ba? Opo. Meron yung mga security, yung ganyan. So, Na-witness mo? Na-witness mo? Meron. Nakita mo? Meron. Ng dalawa mong mata nakita mo. Okay. Naalam mo ba kung anong dahilan? Kung bakit tinatakbo ang mga kawawang security o itong mga taong ito? Nagkamali lang. Hindi ko alam kung ano yung reason. Basta't nagkamali lang. Marami akong time na na-witness na how they dinedemoralize yung mga empleyado, sasampalin, susuntukin. Marami ako, ganyan ako. May mga na-witness akong ganyan. So, are we talking the Lagdameos and the Florendo? Opo. So are we talking no less than the assistant, the staff to the president? Opo. Oh my God. Sino ang umaril? Naalala mo kung sino? Sila ba o may mga tao? Hindi. Sila po. When you say sila, sino? Si Tony Boy. Si Anton. Siya may mga, nananakit lang siya. Nananampal siya. Ganyan. Nanunusok siya. Na-witness mo? Opo. Sabi ko nga, it's my word against sa kanila. Yun. So, kung na-witness mo, ano yung reaction? As a loving mother, as a person na may concern ka sa, by just telling your story, I can tell that you're a good person by doing this. Diba? Kapagtakot ka ng naapi. Pero during that time, nakita mo, na-witness mo ang iyong ex-partner at nakita mo na nanampal yung staff Lagdameo. Kahit naman ako ginanon din ako. Okay, So, basically,
nagtatanggol lang ako, yung mga tao din po doon, sinuntok niya ako, tapos bigla ako nag-collapse. Bumagsak ako, tumama yung ulo ko somewhere. Tapos almost 5 minutes daw akong hindi nagigising. Sinuntok ka ng ex-partner mo? Opo. So, yung mga time na yun. So, parang nag-collapse ako. From then, ayoko na. Tapos, kasi hindi ko siya kilala eh. Hindi ko po siya kilala eh. Ay, ano yun? 2012. Bago pa lang kayo. Opo, 2011 po kasi naging kami. Okay. So, 2012 po rin. Yun. Okay. Kasi hindi ko siya kilala talaga. Kung Ano sino yung first siya. pagkatao niya? Hindi ko kilala. Kasi nung na-meet ko po siya, bagong opera siya sa lungs. Natanggalan na ho yan ng lungs. May emphysema ho yan. So, before ko siya na-meet, may sakit na siya. Tapos kinikwento niya, may stent siya sa heart. Alam mo yun, kaya nga nung nagsama kami, nakita ako meron siyang CPAP. I don't know those machine yet. Diba? Yeah. Sabi ko, bakit ka may oxygen? Ba't ka ganyan? Ayoko ng ganyan. Mamamatay ka na ba? Alam mo yung gano'n, siyempre. Di ba parang, hindi ako nag-ano dito. Hindi ako nag-sign up na baka biglang may mangyari siya at kasalanan ko. You know what I mean? Yun. Miss Cathy, balikan ko lang yung tungkol sa may binaril. Sabi mo nung interview mo, hindi naman pinatamaan. Pinaispantahan lang ang term doon eh. Opo, pinatakbo. So, hindi naman natamaan o taplis man lang yung taong yun, yung guard na yun. Well, sa akin isa lang kasi yun. Hindi ko alam yung Isa lang yung nakita mo. Hindi mo nakita po. Hindi ko. Pero nakikita ko po yung iba kapag nasusuntok, nasampal ng barel. Kaya nga po nung ganun, parang, tapos one time pa, pinakitaan ako ng barel na ang dami nilang barel. So sabi ko, ayoko niyan, hindi ko gusto yan. So kaya doon nag-start na, in fairness with Tony Boy, nagdala lang siya maliliit ng barel. Kasi alam niya, ayoko. Alam mo yung ganon. So, sabi ko, ayokong nananakit ka, ayoko ng ganyan, or else hindi yan ako. Kasi nga, ano rin ako, yun nga, abuse po rin kasi ako. Diba, nasasaktan din ako before. So, yun. So, Miss Cathy, saan lugar nangyari yung pagpapatakbo sa guard at pinaispantahan ng barel? Sa Pearl Farm po. Pearl Farm. Kanila po kasi yun. Okay. Yeah, I know that. Naman na yun. Opo. Sino-sino yung mga taong nandun during that time? Maliban sa'yo? Security niya rin. Wala naman pa eh. Siyempre kapag gagawin niyo yun, walang tao. Siyempre sila lang, di ba? So kami, actually, nung nalaman ko, nasa room ako eh. Tapos, lumabas ako. Kasi inawat ko siya. Huwag mong gawin yan. Ano kasi lasing, alam mo yun, and everything. Opo. Very, kasi, mainitin ang ulo. And, by history, and like, even in Davao, and all the people who knows them, kilala silang ganun. Kilala po talaga sila. Yung parang talagang yung nakakakilala sa surroundings at nakakakita sa kanila kahit sa labas, sa mga sikat na clubs and restaurant, na witness naman po yan nila, lahat. Yan. Yeah. Doon sa interview mo ulit, kay Seminay, sabi ko pa na si Las D'Amelio ay, yun na nga, pwedeng magpalabas. Tama ba yung pagkaintindi ko? I-correct mo ako kung mali. Na may mga pagkakataon na kapag sila ay may gustong harasin o kalaban ng tao, nagpapalabas ng mga preso sa Davao Penal Colony. Possible po, kasi po narinig ko yun sa kanila eh. When they were talking about it. Kanila? Sino-sino yung mga kanila? Si Tony Boy po, tsaka siya mismo. Pag nagkikwentuhan sila, pag nagiinuman. Opo. May mga pa-joke-joke pa sila na ganyan. Tapos sabi niya, dali lang yan sa amin. Yung ganyan. So, kaya, kayo na lang po, tingnan nyo nga, kaya nga yun yung question ko sa Philippine National Police eh. Bakit po nyo pinababayaan? Kung talagang you're doing, tama yung ginagawa nyo, or illegal, bakit wala akong nameplate? Yung mga tao. Yung mga nusok sa Davao, di ba? Opo. Di ba dapat po yun? Alam mo yun, human rights violation yan. Kasi nakakatakot po yan. Di ba? Parang bakit po inaalaw nyo? Tapos hindi nyo kine-question ng PNP. Hindi na kine-question yan. Bakit walang pangalan? Di ba? Dapat po, kasuhan yan eh. Di ba? Maling-mali ho yan.
kahit sino pa ho tanungin nyo, maling-mali ho yung nangyayaring yan. Kaya alam ko na, sabi ko na, kaya naawa po ako sa PNP kasi nagagamit sila na, oh, mga pulis kami, ganito kami, wow. Alam niyo po, kawawa po yung mga kapulisan nagagamit. Dapat po yung mga kapulisan sa Davao, paglaban niyo po kayo. Paglaban niyo po yung pangalan ninyo. Kasi nagagamit po kayo talaga. And yung mga yan, wala akong pakialam yan masira yung iba. Basta magawa nila yung gusto nila. Ano nga, addictus benedictus na pag-iisip. Yung parang makuha lang yung gusto nila, they don't care. Miss Cathy, sa revelasyon mo, actually nakakapanghina bilang isang Pilipino. Akala ko, Pilipino. Akala ko, yung pinaka-worst na mga nakarating sa akin information, actually worst yun na si Lisa Marcos ay kaparte ng kidnapping sa Turkey. Doon sa 2 kilometers bata, naman niya, kasabwat sa smuggling, kasabwat sa, pulburon, nandyan, manufacturing and everything. And now, hindi lang pala sila. Andyan yung transport shift, andyan yung staff. So, masasabi mo ba na ang Malacanang na, ang Office of the President, we're talking about the Office of the President, ay pinamumugaran ng mga pulboronic or addictus benedictus. Opo. Karamihan po. Sabi mo, may mga friends ka na nag-charity ka sa mga ating mga mababait na kapulisan at mga AFP. For sure, naririnig na tayo ngayon. Opo. Na-reveal mo na. Duterte started the revelation during the campaign ng isang presidential kandidato. Then, there's Mexico setting, there's Agent Morales, then there's a video, and now there's an eyewitness. So, ano yung message na gusto mong muli iparating dito sa PSG? Like sa libo-libong mga tagapagtanggol daw ng bayan o tagapropeta ng bayan na ikaw, kababaeng tao, wala namang armas, alindog lang, pero matapang. Matapang na inilalahat itong gobyerno na pinamumugaran o pinamumunuan ng mga gumagamit ng illegal na pulburon na kung saan paano nga naman mahuhuli ang mga manufacturer ng mga pulburon na ito o iba't ibang klaseng illegal na pulburon kung mismo sila ay protector. Ano yung, kung makakaharap mo ito mga police, mga taong simbahan, mga religious group, ano yung gusto mong sabihin heart to heart sa kanila? Alam niyo po, una, hindi ko sila aawayin. Makikiusap ako. Ayan na naman, naiyak na naman ako. Ano ba to? Alam mo yon, makikiusap ako. Kasi, yung pakiusap is parang, hindi na for me. Parang eto na nga diba, sinalang ko na nga yung buhay ko diba? Para lang sa future ng mga anak nyo, apo nyo. Tapos parang, gawin nyo po kung ano yung tama. Sabi ko nga, wala akong pakialam sinong gusto nyong iupong presidente dyan. Pero, isipin nyo po kung ano yung nangyayari sa atin ngayon. Parang, huwag po kayong magbulag-bulagan. Kasi, ang lala nito, hindi lang ho to sa Mindanao mangyayari. Mangyayari ito sa Luzon. Mangyayari ito sa Visayas. Mindanao lang po yung umpisa. So, ako, like yung mga kapwa-Kristiyano ko sa PNP, sa Armed Forces, alam niyo po yan. Yung Diyos na po ang magtatanggol sa atin. Please po, I'm begging you lahat na alam niyo po yung katotohanan. Parang yung sinabi mo sa akin, Marlica, na may isang PSG na nagpakamatay. Sa mga kapwa PSG, please lang po. Nagpakamatay parang ni Lisa Marcos. Opo, na parang itayo niyo po yung pangalan niyo. Kasi kung nasa tama naman po kayo, wala akong makakagalaw sa inyo. Maniwala po kayo sa akin. Marami po magpoprotekta sa inyo. Sa Armed Forces of the Philippines, men in uniform, ang taas po ng paningin ko sa inyo. Please po, alam niyo po yung katotohanan. Kung yung sa tingin niyo, yung mga leader niyo ngayon, nag-head po ng Armed Forces, yung nag-head ng PNP, hindi po karapat-dapat. Kayo po mismo, kaya niyo ho yan panindigan. Kasi, dapat, diba, you protect the people.
look at me. I'm only a single person na mommy, 'di ba? Na isang ina, na ordinary person. 'Di ba? I'm fighting for the people. Please fight for our people. Yun lang po, yung pinangako nyo sa bansa natin na pagtatanggol nyo ang mga mamamayang Pilipino, gawin nyo po yun. Gawin nyo po, please lang po. Sa mga religious group, please unite. Wala akong Muslim, walang kahit na anong reliyon meron kayo, walang Kristiyano, walang Katoliko, magsama-sama ho tayo sa pagdadasal. And kung pwede po, talaga po, gawin natin kung anong nararapat. Opo, yung katotohanan lang po tayo. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyong lahat. Miss Cathy, ang daming mga nananawagan actually na bakit daw hindi mo ilabas ang USP o mga ebidensya. Opo. Okay? So ano yung, bakit hindi mo pa ilabas? At ano yung mag-trigger? Kasi alam mo yung nakakalungkot, no? Sa bayan natin, Miss Cathy. Andyan na lahat ng ebidensya. Sinasakpal na ng ebidensya. Andyan na yung video. Andyan ka na. Pero gusto pa nila ng more. Para bang sabi ko nga, for 2 years ako nagdadadadak dito, nagnangatel, sabi ko nga. But still, parang, you know, yung mga tao na dapat na lumabas, hindi pa rin lumalabas. So, kailan ba natin ilalabas ng USP? O ang mga ebidensya? Actually, yung USP kasi, that's the only thing that will protect me. Diba sabi ko nga sa'yo, kapag may nangyari sa akin, dun lang siya lalabas. Second kasi, at this point in time, kahit sino pang lumapit sa akin, hindi ako nagtitiwala. So, I need to protect myself. You know what I mean? Parang, kahit sino pa dyan na magsabing po, protektahan kita, hindi po ako maniniwala. Exactly. Diba? Parang for me, ilalabas ko yan sa tamang panahon. Sabi ko nga, kapag may nangyari sa akin and all, lalabas yan. Ang laman nga, again, ng USB is my testimony. And all the people who are involved, yung mga possible na mga pinagagawa nila, ako ho ang magwi-witness at magte-testify na totoo lahat ng yan, ng lahat ng ginagawa nila. Nandun ho lahat sa USB. Kasi, syempre, pag nag-burger ako or pinatay nila ako, syempre mamamatay na to, di ba? Kasi wala na. But I have those testimony, I have those, like lahat, maikwento ko lahat ng kung ano yung meron na alam ko at nabubuhay yun, so doon sa mga USB ginawa ko, is matutuloy yung kaso. Makakasuhan sila. That's very brilliant. So, hindi ka takot na itangan ka ng kaso or kasuhan ka ng gobyernong bangag na ito? O ng mga tao na pag-usapan? Alam niyo po, alam ko naman pwede nilang gawin. Nung paglabas ko pa lang dito, alam ko po pwede nilang gawin. So sabi ko nga sa inyo, handa po akong humarap. Kasi kahit na balik-balik ta rin nila, i-twist man nila yung story, pasamain man nila ako, i-demoralize nila ako, character assassinate nila ako, my truth is my truth. My story is my story. Nobody can change it rather than me. But I cannot change it because it happened to me. Diba? Experience ko po yun personal eh. Na-witness ko po kasi talaga eh. Yeah. So, ako kasi bilang supporter, no, ng mga Marcos, naging supporter. Sabi ko, pag sila ay namuno, hindi na sila magnanakaw kasi marami na silang pera. Although, you know, yung ibang mga pera nila na galing sa Kamanambayan ay naka-frozen yan o baka yung iba na kuha na rin nila. Sa pagkakakilala mo, sa pagkakukwento nitong mga Voltes 5 o Pulburon Boys, the reason why I'm asking you this, yung pagnanakaw kasi nila is sky is the limit. Walang habas sa pagnanakaw now. Yeah. So, nung time ba na si Marcos Jr. ay hindi pa presidente, masasabi mo ba sila ay maraming pera talaga? I know that the Floretos, they have money. Yeah. Yeah. Hindi nila, So, masasabi mo ba, based sa mga kwento ni, siyempre 10 years kayo magkausap, marami kang nakakasalamuhang tao, particular na iyong partner. Masasabi mo ba na itong Araneta Mars, itong mag-asawa, talking about the mag-asawa lang, na marami silang pera during the time? Ako hindi ko masabi. Hindi ko masabi talaga.
kung ano yung status ng finances nila, to be honest. So, pero ako sure ako na, kaya ang sinasabi ko dito, it's not the president who's, leading the country. Kasi nga, may stigma po siya. Ayaw niya nan. So, parang hinahayaan niya ibang taong mag-lead. So, pagtatanungin niyo ako kung sa tingin ko, yung mga nakapaligid sa kanya, mga polvoronic addictus, benedictus, sa paligid niya, well, hindi naman lahat ng negosyanteng mayaman is ganid. Okay? Okay. So, sinabi ko nga, meron nga user lang pero mabait naman. Tumutulong lang. Yung maybe, di ba? Pero yung iba, talaga, yung business nila is yung may personal interest sila. Di ba? Yung parang negosyo. Kaya nga, di ba, si Attorney Harry Roque, hindi naman talaga siya ang king and queen of Pogo. Ay, no, hindi siya as in Marcos Jr. ang king and queen of Pogo. Sabi ko nga, may picture tayong hawak dyan. Thank you for bringing us out. Yung picture na yon na nandoon nga si Lisa at saka si Bangag Jr. na kung saan nandoon yung Pogo, mga Pogo operators. But anyway, going back doon sa tanong ko sa'yo na kung alam ka, financially okay sila. Kasi talagang walang hamas yung pagnanakaw eh. Si Lisa, based on, ayon sa aking puting ahas, na kumukolekta kay Addictus Benedictus ang Senko ng 150 million kada linggo. At ang mga inuusan ay mga PSG. So, name it. Sabi ko nga, halos lahat, PAGCOR, DA, monthly, cost of